May bumalik sa Lakers, malaking bagay ang sentro na ito, isang elite rim protector. Gui Santos naging X-factor na ngayon sa Warriors. Curry at Kerr may nakita kay Santos. Ang South Bay Lakers ay gumawa ng isang mahalagang hakbang sa pamamagitan ng muling pagpirma kay Kylor Kelly, isang dating sentro ng Dallas Mavericks na ginugol ang bahagi ng kanyang karera sa basketball sa G League. Kilalang kilala si Kelly sa kanyang kahangahangang depensa, kaya naman siya ay magdadala ng matibay na presensya sa roster ng South Bay para sa paparating na season. South Bay Lakers. Matapos hindi mapili sa 2020 NBA Draft, sinimulan ni Kelly ang kanyang profesional na karera kasama ang South Bay Lakers sa NBA G League. Ang kanyang pananatili sa affiliate team ng Lakers sa G League ay naging matagumpay at sa 2024-25 season, naging mahalagang bahagi siya ng team. Ang ganitong kasanayan ay napakahalaga para sa anumang koponan na nagnanais na patibayin ang kanilang depensa at malinaw na natagpuan na ni Kelly ang kanyang papel bilang isang rim protector at rebounder. Noong huling taon, nakakuha si Kelly ng two-way contract sa Dallas Mavericks, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang depensa sa NBA level. Bagamat panandalian lamang ang kanyang pananatili sa Mavericks, napatunayan niya ang kanyang halaga sa G League na nagbigay sa kanya ng oportunidad na makuha ang kontratang iyon. Matapos ang kanyang stint sa Dallas, bumalik si Kelly sa South Bay Lakers, dala hindi lamang ang kanyang shot blocking at rebounding skills kundi pati na rin ang kanyang karanasan sa NBA. Ang pagbabalik ni Kelly sa South Bay Lakers ay nagbibigay sa koponan ng isang matibay na defensive anchor sa loob ng paint. Ang kanyang kakayahan sa rebounding at rim protection ay magbibigay ng panibagong puwersa sa South Bay, kapwa sa opensa at depensa. Sa kanyang likas na atletisismo at husay sa shot blocking, inaasahang gagawa ng mas malaking epekto si Kelly sa kanyang ikalawang pagkakataon sa Lakers G League affiliate na makakatulong sa koponan upang lumaban para sa kampyonato sa darating na season. Sa ibang balita naman, sa isang laro kung saan pinagsamang umiskor ng 58 puntos sina Steph Curry at Jimmy Butler, naabot ni Curry ang 25,000 career points at isang 3-pointer mula kay Draymond Green na may 35 segundo na lang ang natitira ang nagselyo ng panalo ng Warriors laban sa Detroit Pistons. Ngunit si Gui Santos ang nagbigay ng dalawang pinakakamanghamanghang highlight sa gabi ng Sabado sa Chase Center. Sa ikatlong quarter, tumaas si Santos para sa isang malaking block laban kay Pistons center Jalen Duren na nagpatayo sa kanyang mga kakampi at coaches mula sa kanilang upuan sa paghanga. Habang leading ng isang puntos ang Pistons, lumipad si Santos sa opensa. Binasa niya ang maling shot ni Curry mula sa 3-point range na tumama sa rim at backboard. Pumwesto sa likod ni Ausar Thompson, tumalon gamit ang dalawang paa at gamit ang kanyang kanang kamay. Mahinang itinulak ang bola papasok sa net habang siya ay bumagsak sa sahig. Sinuntok niya ang kanyang dibdib, lumakad patungo sa crowd at buong pagmamalaking sumigaw. "Gusto kong pasiglahin ang mga fans at lahat ng tao," sabi ni Santos. Sa tingin ko iyon ang sandali na ang mga fans ay nagsabing, okay, kailangan nating tulungan silang manalo sa larong ito. Nagsimula silang mag-cheer ng mas malakas, sumigaw ng mas malakas. Napakasarap kapag ang mga fans mo ay sumusuporta sa iyo, naglalaro ka sa bahay, at lahat ay pumapabor sa iyo. Yun ang paborito kong sandali ngayong gabi. Gayunpaman, hindi napansin ni Santos na ang kanyang block kay Duren ang nagbigay daan sa 3-pointer ni Curry na nagdala sa kanya sa 25,000 career points. Nang ipaalam sa kanya sa locker room, ngumiti si Santos at nagsabing, "Mukhang masasabi kong tumulong din ako sa kasaysayan." Ngunit higit pa sa kasaysayan, tunay na tumutulong si Santos sa Warriors ngayong season, nagiging isang mahalagang bahagi ng koponan na maaring mapasama sa playoff rotation kahit na kumpleto na ang lineup ng Golden State. Ang kanyang pagbasa ng laro at tulong sa depensa ay perpekto upang mablock ang atletikong si Duren na may taas na Ang kanyang pagbasa ng laro at tulong sa depensa ay perpekto upang mablock ang atletikong si Duren na may taas na 6'10". Inamin ni Santos na hindi siya sigurado kung kaya niyang i-block ang dunk attempt ni Duren at hindi niya alam na malinis ang block hanggat hindi siya tumingin pataas mula sa sahig. Ang kanyang timing sa pagtalon ay hindi maaaring maging mas perpekto pa. Ridiculous ang naging block ni Gui Santos kay Jalen Duren sa laro. Tinanong si Gui tungkol dito sa locker room pagkatapos ng laro. Inamin niyang hindi niya akalaing mabablock niya ito
pero perpekto ang timing at nang tumingin siya mula sa sahig, alam niyang malinis ito. Ang block na yon ang nagbigay daan sa 25,000th point for Steph Curry. Naglaro si Santos ng 25 minuto mula sa bench, ang pinakamarami sa lahat ng reserves ng Warriors sa panalong ito. Ang kanyang 15 puntos din ang nanguna sa lahat ng bench players at pangatlo sa buong koponan kasunod ni Curry at Butler. Bukod pa rito, nakakuha siya ng 6 na rebounds, pinakamataas mula sa bench at ang kanyang plus -14 rating. Ang hindi lang nanguna sa bench kundi sa lahat ng manlalaro sa laro. Nakakatawang isipin na ang unang laban ng Warriors laban sa Pistons ngayong season, isang panalo ng 3 puntos noong Enero 9, ay ang unang pagkakataon ni Santos na makapaglaro ng tunay at makabuluhang minuto ngayong season. Masaya ako para sa kanya, sabi ni Kerr. Alam niya kung ano ang ginagawa niya at naglalaro siya ng may matinding passion at energy. Nakikita rin ni Kerr ang mataas na basketball IQ ni Santos. Ang kanyang cutting ay kasing husay ng sino mang manlalaro sa Warriors. Tinukoy pa ni Kerr ang isang eksena kung saan si Santos ay gumawa ng isang backdoor cut sa unang kalahati ng laro na nagbigay daan sa isang madaliang puntos mula sa assist ni Trayce Jackson-Davis. Binanggit din niya ang isang play sa panalo ng Warriors laban sa New York Knicks sa Madison Square Garden. Sa play na tinutukoy ni Kerr, nag-set ng screen si Santos sa tuktok ng arc para kay Curry at nang makita niyang dinouble team ito, agad siyang nag-cut papunta sa basket kung saan hinagisan siya ni Draymond Green ng bounce pass para sa isang wide open dunk na nagbigay ng lamang sa Warriors sa ikatlong quarter. Hindi iyon itinawag na play, sabi ni Kerr. Ito ay simpleng basketball na nangyayari sa laro at palaging nasa gitna ng aksyon si Santos. Alam niya kung paano maglaro at ang laro ay patuloy na umaagos kapag siya ay nasa court. Tinatawag namin silang mga connectors. Iyan ang popular na term ngayon. Isa siyang connector. At inalala rin ni Curry ang isa pang dating paboritong manlalaro ng Warriors na may parehong puso at sipag na mahirap hindi hangaan, si Juan Toscano Anderson. May Juan T vibes siya, sabi ni Curry. Komportable siya sa court lalo na habang nakakakuha siya ng mas maraming playing time. Kita mo rin ang passion niya kung gaano kahalaga sa kanya ang laro. Yung end one niya, yung reaksyon niya, lahat yun. Nararamdaman mo ang presensya niya sa laro. Umaasa ang Warriors na mararamdaman din ng mga kalaban ang presensya ni Kuminga. Ang 22 taong gulang na manlalaro ay hindi nakapaglaro sa huling 30 laro ng Warriors dahil sa matinding sprain sa kanyang kanang bukong-bukong. Malamang ay babalik siya sa laro sa isang bahagi ng 7 sunod na home games ng Warriors na nagsimula noong Sabado ng gabi. Ngunit kahit bumalik si Kuminga, hindi dapat mawala ang papel ni Santos sa koponan. Napakahirap kapag naglalaro ka ng mahusay at pagkatapos ay bumalik ang isang mahalagang manlalaro, sabi ni Kerr. Sa tingin ko, ang plano ay dahan-dahan siyang ipasok, bigyan siya ng maiikling minuto at tulungan siyang makuha ang kanyang rhythm. Pero kailangan pa rin nating ipalaro si Gui Santos. Kailangan nating ipalaro ang mga manlalarong tumutulong sa ating manalo ngayon. Kailangan nating hayaang dumaloy ito at umaasa na magiging maayos ang lahat. Narito na si Santos upang manatili at alam iyon ni Kerr. Mula sa kanyang development sa Santa Cruz, hindi na stuck ang bola sa kanyang mga kamay. Ang mga wing players na may kanyang sukat, tapang at kakayahang gumawa ng open shots ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa mga playoff games. Binago ni Butler ang direksyon ng Warriors ngayong season. Paparating na rin si Kuminga upang magdagdag ng panibagong lakas sa team. Ngunit si Santos ang naging X-factor na walang sino man ang naglagay sa kanilang bingo card at hindi pa tapos ang kanyang kwento. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Santos? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.